May mga pagkakataon sa ating buhay na kapag nakakaranas tayo ng mahirap na sitwasyon, kaagad tayong sumusuko o nawawala ng pag-asa. Naghahanap rin tayo ng pwede nating sisihin kung bakit tayo nalagay sa ganoong sitwasyon, sa halip na maghanap ng solusyon sa ating mga problema. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang pangyayaring ito ay naganap sa bansang Indonesia, ilang taon pa lamang ang nakakaraan, kung saan naninirahan ang pamilya ni Irvan Anjasworo. Hindi man mayaman ang kanilang pamilya, pero masaya ang kanilang pamumuhay. Siya ang bunsong anak kung kaya't ibinibigay sa kanya ang mga bagay na kanyang magustuhan. Mahal na mahal siya ng kanyang pamilya at alam naman niya ang bagay na ito. Ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid ay nagtatrabahong mabuti upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit noong taong 2007, nabago ang kanilang masayang pamumuhay nang dahil sa isang pagkakamali na nagawa ni Irvan noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Isang ordinaryong araw lamang iyon. Habang abala sa pagtatrabaho ang kanyang mga magulang, ang 5 taong gulang na si Irvan ay palihim na lumabas ng bahay patungo sa rental shop ng mga video game. Hindi siya pinapayagang lumabas ng mag-isa pero inisip ng bata na malapit lamang naman iyon. Babalik din siya kaagad para hindi siya mapagalitan. Nakarating naman siya roon ngunit noong pauwi na ang bata ay may lumapit sa kanyang lalaki na hindi niya kilala. Ayon sa lalaki, sasamahan niya raw ito pauwi. Hinawakan nito ang kanyang kamay ngunit sa ibang direksyon sila nagtungo. Pagtawid nila ng kalsada ay nakaabang na roon ang isang sasakyan. Isinakay siya roon at dinala sila sa istasyon ng tren. Nakahawak pa rin ang lalaki sa kamay ni Irvan. Wala siyang kaalam-alam kung saan siya dadalhin ng lalaki pero nanatili lamang siyang tahimik. Ilang oras din silang bumiyahe sakay ng tren. At matapos noon, bumaba sila sa isang mataong lugar. Iyon pala ang syudad ng Bogor, Java, Indonesia. Malayong malayo ang lugar na ito mula sa bayan na kanyang pinagmulan. Takot na takot si Irvan dahil wala siyang kakilala sa lugar na iyon. Tanging namumukhaan niya lamang ang lalaking dumukot sa kanya. Nagpakilala itong Jahan. Humanap ito ng maliit na kwarto na maaari nilang tuluyan. Maliit lamang ito at napakadumi. Ayon kay Irvan, naaalala niya raw na umupo si Jahan sa kanyang harapan at sinabi nito sa kanya na hindi na siya muling makakabalik pa sa kanyang pamilya. Kalimutan niya na raw ang nakaraan at inutusan rin siya nitong mamalimos sa kalye para kumita sila ng pera, pambili ng kanilang pagkain. Sa araw-araw na magkasama si Irvan at Jahan, napagtanto ng bata na hindi naman pala ito ganoon kasama. Hindi siya sinasaktan nito o sinisigawan. Hinahatian rin siya nito sa pagkain at kung minsan pa nga, mas marami pa ang ibinibigay nito sa kanya. Binilhan rin siya nito ng malambot na higaan. Sa mahigit 2 taon nilang panlilimos sa kalye ay natanggap na ni Irvan na iyon na ang bago niyang buhay. At marahil magpapatuloy pa sana ito kung hindi nangyari ang isang bagay na hindi nila lubos na inaasahan. Isang araw, narinig nila ang sirena ng mga pulis. Sa takot ni Jahan ay tumakbo ito papalayo sa lugar na iyon habang hawak ang kanyang kamay. Subalit noong mga sandaling iyon, hindi lamang sila ang nagtangkang takasan ang lugar na iyon. Maging ang mga illegal vendor at kapwa nila na mamalimos ay nagkagulo na rin. Nabitiwan ni Jahan ang kanyang kamay pero nagpatuloy ito sa pagtakbo habang si Irvan ay naiwan sa tapat ng moske. 7 taon na siya noong mga panahong iyon. Nalaman niya na rin na nadakip ng mga pulis si Jahan kung kaya't hindi niya alam kung papaano niya ipagpapatuloy ang kanyang buhay. Noong kumakalam na ang kanyang sikmura ay napagpasyahan niyang gawin ang kanyang nakasanayan. Muli siyang namalimos sa kalye.
Tuwing gabi ay punong-puno ng takot ang kanyang nararamdaman. Pagala-gala lamang siya sa lugar na iyon at hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Wala siyang matulugan, kaya kung saan siya abutan ng antok ay doon na lamang siya natutulog. Hindi niya akalain na isang araw ay magkakaroon pala siya ng pagkakataon na magkaroon ng maayos na buhay. Isang umaga, nilapitan siya ng isang estranghero. Kinausap siya nito at tinanong kung bakit nag-iisa siya sa kalye. Paano raw siya napadpad roon at nasaan ang kanyang mga magulang gayong napakabata niya pa. Ikinuwento niya sa estranghero na dinukot raw siya para mamalimos. Subalit ang taong nagdala sa kanya sa lugar na iyon ay nahuli na ng mga pulis. Hindi niya raw alam ang pangalan ng kanilang lugar kaya hindi siya makauwi sa kanila. Sa kabutihang palad, ang estranghero pala ay ang head counselor ng isang bahay ampunan. Kinupkup siya nito ngunit makalipas lamang ang 7 buwan, pumanaw ito dahil sa malubhang karamdaman. Mabuti na lamang at mabait ang apo nito na nagngangalang Samir. Inampon siya nito at itinuring na parang anak. Pinag-aral niya rin si Irvan sa Islamic boarding school para magkaroon ito ng formal na edukasyon tulad ng mga bata na kasing edad niya. Malaki ang pasasalamat niya kay Samir dahil sa kabutihang ginawa nito. Nakakapag-aral siya ng maayos at hindi na namomroblema ng kanyang matutulugan at kakainin sa araw-araw. Pero sa kabila noon, hindi pa rin nawawala ang kanyang pangungulila sa kanyang sariling pamilya. Nakatatak sa kanyang isipan ang larawan ng kanyang mga magulang. Pero wala naman siyang magawa dahil kahit anong isip niya ay hindi niya matandaan ang lugar kung saan siya dati nakatira. Pinagbutihan ni Irvan ang kanyang pag-aaral, kahit pa hindi naging maganda ang pagtanggap sa kanya ng kapwa niya estudyante. Itinuon niya lamang ang kanyang pansin sa pag-aaral at makalipas nga ang 8 taon ay nagbunga ang lahat ng kanyang pagsisikap. Nakapagtapos siya ng high school, nag-apply siya ng trabaho at kaagad naman siyang natanggap. Noong makaipon na siya ng sarili niyang pera, iniisip niya ang kanyang pamilya. Gusto niyang makauwi at mayakap ang mga ito. 17 taong gulang na si Irvan noon. Nag-working student siya para makapag-aral sa kolehiyo. Naging pamilyar siya sa makabagong teknolohiya at palagi niyang tinitingnan ang Google Map. Iniisa-isa niya ang mga lugar kung saan siya maaaring nagmula. Nagbabaka sakali na makita ang pamilyar na lugar ngunit nabigo siya. May mga nagsasabi rin sa kanya na itigil niya na iyon. Imposible raw na makauwi pa siya sa kanila pero hindi nakinig si Irvan sa mga taong nagsasabi ng hindi maganda. Nagpatuloy lamang siya sa paghahanap. Halos lahat yata ng bayan na mayroong istasyon ng tren ay paulit-ulit niyang tinitingnan ang street view. Hanggang sa isang araw, nakita niya ang isang pamilyar na lugar. Iyon ang palengke kung saan sila namimili ng kanyang ina at nakatatandang kapatid. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga gusali at daan, unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala sa lugar na iyon. Hindi siya maaaring magkamali, lalo na nang makita niya ang daan patungo sa kanilang tahanan. Napatulo na lamang ang kanyang mga luha dahil sa saya na kanyang nararamdaman. Pero sa kabila ng kaligayahan na iyon, natatakot siya. Paano kung wala nang naghihintay sa kanya? Paano kung lumipat na ng tirahan ang kanyang mga magulang? O kaya naman ay pumanaw na ang mga ito? Paano kung hindi na siya makilala ng sarili niyang pamilya dahil sa tagal ng panahon na siya ay nawala? Napakaraming katanungan ang tumatakbo sa isip ni Irvan noong mga sandaling iyon. Pero alam niya sa kanyang sarili na kailangan niyang pumunta roon para malaman ang lahat ng kasagutan. Kinabukasan, kaagad siyang naghanda para pumunta sa lugar na iyon. Sumakay siya ng tren patungong Central Java, Indonesia. Pagkababa niya roon ay kabado siyang naglakad sa direksyon ng kanilang tahanan. Napansin niya na kahit maraming taon na ang lumipas, maliit lamang ang ipinagbago ng kanilang lugar. Noong marating niya ang kanilang tahanan ay
napatigil siya sa tapat ng pinto. Nakita niya ang isang matandang babae. May mga uban na ito dala ng kanyang katandaan, pero sa kabila noon ay namumukhaan niya pa rin ito. Iyon ay walang iba kundi ang kanyang ina. Tinitigan siya nito at ilang sandali pa na malaya niya na nakayakap na sila sa isa't isa. Pinapasok siya nito sa loob ng kanilang tahanan at doon nakita niya ang kanyang kuya habang kalaro ang mga anak nito. Ayon sa kanyang kuya, buong akala niya raw ay hindi na sila muling magkikita pa. Napakatagal na panahon raw silang naghintay sa pagbabalik nito. Maraming beses daw nilang hinanap si Irvin pero nabigo sila. Noong mga sandaling iyon, sinabi ni Irvan na hindi raw siya nawala ng pag-asa na muli siyang makakabalik sa bahay na iyon. Napakalaki ng kanyang pasasalamat dahil sa wakas, makakasama niya na ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.